Pakapalad natin kung tayo'y merong mga ina. Bakit? 3 dahilan. Una, dahil sa nanay mo, nagkaroon ka ng buhay. Hindi ka magiging tao kung wala kang nanay. Hindi naman po tayo bula. Hindi naman po tayo sulpot. Hindi po totoo yung sinasabi ng matatanda na pinulot ka lang sa dumi ng kalabaw. Tao ka dahil mula ka sa isang tao. Ang tao hindi magiging tao kung wala siyang nanay. Amen? At kaya nandyan ka, anong ibig sabihin? Pinili ka ng nanay mo. Pinili niya na magtiis sa hirap, sa dusa, ng paglilihi. Ang hirap po kaya na naglilihi. Kayo pong mga nanay, kayong makakasagot niyan. Kung ano yung pagdurusa na nagdadalang tao ka, nahihilo ka, nagsusuka ka, nagkakasakit ka, pagkatapos pag nanganak ka pa, hindi mo ma-describe yung sakit. Pero, tiniis lahat yan ng ina. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Pwede ka namang ipalaglag, di po ba? Pero kaya lumabas ka dahil pinili ka ng nanay mo na mabuhay ka dito sa mundo. Utang na loob mo yun sa iyong ina. Amen? Pero pangalawa, mapalad po tayo. Kung meron tayo mga ina, bakit? Kasi ibig sabihin, may nag-alaga sa'yo. Walang makakapagtiis na tao sa'yo kung hindi ang iyong ina. Kahit na sabihin mo, nagtatampo pa siya sa'yo. Uwian mo yan, lapitan mo yan. Mawawala ang galit niya sa'yo. Buksan mo man ang puso ng ina. Sinong nandyan? Di ba wala kung hindi ang pangalan ng kanyang mga anak? Anong kasabihan? Sa likod daw ng isang bata na nakangiti ay isang ina na lumuluha. Sa likod ng isang batang malusog ay isang ina na nagpakagutom. Sa likod ng isang bata na maayos ang kanyang damit ay isang ina na nagpagod para maglaba at plantsahin ang damit ng batang yan. Walang ibang makakapagmahal sa iyo kung hindi ang iyong ina. Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa mga kaibigan mo, kesa sa mismo asawa mo. Hihiwalayan ka't hihiwalay ang asawa mo, pero hindi ka matitiis ng iyong ina. Amen? Pero pangatlo, mapalad tayo kung meron tayong mga ina. Kasi ibig sabihin, merong humubog ng ating pagkatao. Hindi ko po alam kung na-realize nyo to. Lahat ng karanasan natin, lahat ng unang karanasan natin dito sa mundo, galing sa ating mga ina. Ano po ang unang kwarto nyo dito sa mundo? Hindi po bang sinapupunan ng nanay mo? Anong unang pagkain mo? Hindi ba ang gatas ng nanay mo? Anong unang sasakyan mo? Hindi ba ang bisig, ang kamay ng nanay mo, na ikaw ay binubuhat-buhat kahit saan ka pumunta? Sinong unang guro mo kung hindi ang iyong nanay? Sinong unang kaibigan mo? Walang iba kung hindi ang iyong ina. Nung maliit ka, nire-report mo sa kanya, kinekwento mo lahat na nangyari sa eskwela. Pagkatapos mo maglaro, siyang best friend mo. Sinong unang doktor natin? Di ba walang iba kung hindi ang ating mga nanay? Anong unang thermometer natin? Di po ba ang daliri niya, isusundot doon sa iyong kilikili, titignan kung ikaw ay may lagnat? Yan ang pinaka-advanced sa thermometer. Walang comparison sa mga thermometer, mga advanced thermometer, ang palad ng iyong ina. Di po ba? Idadampi lang sa iyong noo, titignan, may lagnat ka. Sinong unang fan mo? Sinong unang supporter mo? Sinong nandyan na palaging nagbabantay sa iyo? Walang iba kung hindi ang iyong ina.